Dinaluhan ng daan-daang mga indigenous people leaders galing sa iba't ibang tribo sa Mindanao, Palawan at Cordillera Administrative Region ang ika-8 Mindanao Indigenous Peoples Convention sa Davao City kamakailan, kung saan tinalakay ng mga ito ang pinakahuling kaganapan sa kanilang tribo at ang hamon na kinakaharap nila sa ngayon. Si Chelsea Belera, salita niya ng balita. Suot ang kanilang matitingkad na katutubong kasuotan. Dumalo sa ika-8 Mindanao Indigenous Peoples Convention ang daan-daang IP leaders, Indigenous Peoples Mandatory Representatives o IPMRs at mga IP youth leaders mula sa iba't ibang tribo sa buong Mindanao, Palawan at Cordillera Administrative Region. Pinasimulan ang 3 araw na aktibidad sa parada ng mga iba't ibang leader ng bawat tribo. Dala ang sagisag ng kanya-kanyang katutubong komunidad na kanilang pinanggalingan. Naging emosyonal naman ang national spokesperson ng Mindanao Indigenous Peoples Youth Organization na si Bai Ana Jessa May Crisostomo nang magsalita ito tungkol sa mga pinagdadaanang hamon ng mga indigenous peoples, lalo na ng mga kabataang IPs. Aniya, mahalagang makialam ang mga kabataang IPs sa mga nangyayari sa bansa dahil malaki rin ang magiging epekto nito sa mga katutubong komunidad. Isip po sa kabatanon, daghang mga batanon diri akaron. Kami dili mi gusto nga mawala ang atong yutang kabilin. Dili mi gusto nga mawala ang atong nindot nga kultura. Maong karon diri nag-uban-uban kita aron sa pagpakusog pa sa atong katungod isip mga tribo, aron atong ipakita sa kadaghanan nga ang tribo na ay kusog. Atong ipakita sa ilaha nga kami nga mga tribo sama sa usab kami kaninyo. Kami nga mga tribo na ay kasing-kasing. Atong nakita sa daghan nga panahon ang tribo na biyaan, ang tribo na pasagdan, daghang mga kabatanunan nga naa sa bukid, naa sa kadalanan nagrally. Ako ang hangyo og sugyot, isip ko sa kabatanon nga dakog pangandoy para sa tribo. So kayo kay makahilak ko kay siyempre no sa nahitabo sa ato ang mga tribo. Dili nato deserve. Busa sa tingog na mga batanon, magkahiusa kita. Tabangin ninyo nga makita pa sa among mga anak, sa among mga apo, ang pinakanindot nga yutang kabilin, kultura o atong kasaysayan. Hindi rin naiwasang sumidhi ang damdamin ng senatorial candidate at dating NCIP chairperson Allen Capuyan nang magpahayag ito ng kanyang saloobin sa kanyang mga naging karanasan sa pag-iikot sa iba't ibang katutubong komunidad noong siya ay chairperson pa ng NCIP. Aniya, sa dami ng kapagsubukang kinakaharap ng mga IPs, dapat ay tumayo na ang mga ito, isa boses at ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Pero ito ang mas nakakabigla. First time nakakita ng ballpen, first time nakakita ng notebook, first time nakakita ng lapis. Nung kami kumain na, yung mga bata ayaw galawin yung pagkain. Kasi first time nakakita ng kanin. First time nakakita ng manok. Ganon ang sitwasyon ng maraming katutubo sa buong Pilipinas. Dumaan kami niyan, pero isa lang ang pinanindigan namin. Huwag tayong sumuko sa paglilingkod sa katutubo. Isa sa mga pangunahing agenda ng pagtitipon ay ang pagtalakay sa House Bill 9608 na naglalayong baguhin ang Republic Act 8371 o mas kilala bilang Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA. Ito ang batas na siyang tanging nagtataguyod at nagtatanggol sa mga karapatan ng katutubo pagdating sa kanilang ancestral domain, sariling pamamahala at cultural identity. Ipinunto ng Senior Advisor ng Mindanao Indigenous Peoples Conference for Peace and Development o MIPCP na si Attorney Ruben Dasay Lingating na maaring mawala na naman ng karapatan ang mga IPs sa sarili nitong lupa kahit ito ay titulado na kung sakaling maipasa at maging batas ang House Bill 9608.
Di ko gusto nga pakyason kamo sa inyong tuyo sa pag-anhi din hinasayod ko nga nabati na ninyo ang kanang gitawag nga House Bill 9608. Walay lipod-lipod ang tuyo ni nga proposal nga balaod nun mao ang paglusaw sa balaod sa IPRA. 400 million ang ilang gilangkat gikan sa tuang pondo. Unsa naman lay mahimo sa NCIP? Ilag yung gihinay-hinayan o patulo og luha ang mga tribo. Tinuligsa ng ilang IP leaders ang ilang probisyon ng panukalang batas na ito kung saan nangangamba sila na maaring mas lalong maipagkait sa kanila ang lupang dapat sanay sa kanila at mas mapadali ang pagpasok ng malalaking korporasyon na maaring lumapastangan sa kanilang mga lupain at likas na yaman na makikita rito. Isa pa sa tinalakay sa nasabing aktibidad ang kalagahan ng pagkakaroon ng boses ng mga IP sa Senado at Kongreso na tunay na magtatanggol at ipaglalaban ang kanilang mga karapatan at makakapagbigay ng pansin sa kanilang mga kinakaharap na hamon. Kaya naman, nananawagan ang mga IP leaders na iboto lamang ang mga kandidatong tunay na may malasakit at puso para sa mga IPs. Kabilang na sa mga inendorso ng mga IP leaders sa pagkasenador, sina dating NCIP Chairman Allen Capuyan, Senator Bongo, Congressman Rodante Marcoleta at Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa katunayan, sa nasabing pagtitipon ay inilatag rin ng representante ni Pastor Apollo Kibuloy na si Carlo Catiil ang mga advokasya at plano ng butihing pastor kung papalarin ngayong darating na eleksyon. Kaya si pastor, nung inadapt siya bilang dato pamulingan at saka inadapt siya bilang dato tudlabon ng ating mga katutubo, anong sabi ni pastor? You are a beautiful people. I am proud to be one of you. Sabi ni pastor, isusulong niya ang zero corruption. Isusulong niya na kailangan may death penalty sa mga korap. Kailangan managot sila. Kailangan managot sila. Pinagkatiwala natin, public office is a public trust. Hindi nila pera yan. Si pastor ang tagabagbantay natin sa kaban ng bayan. Si pastor ang magiging boses natin sa lahat ng mga nakaranas ng injustices. Kahit malaki at marami ang hamong kinakaharap ng mga indigenous people sa kasalukuyang panahon, naging makulay ang selebrasyon at umuwi ng may dalang malaking responsibilidad at pag-asa ang lahat ng dumalo sa ika-8 Mindanao Indigenous Peoples Convention. Ang nasabing pagtitipon ay inorganisa ng Mindanao Indigenous Peoples Conference for Peace and Development o MIPCPD sa pakikipagtulungan ng Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders and Leaders o MIPCEL at Mindanao Indigenous Peoples Youth Organization o MIPYO at sa pakikipag-ugnayan sa United Indigenous Peoples Heritage of the Philippines Incorporated o UNIFIL kasama ang iba pang organisasyon. Layunin ng aktibidad na talakayin ang mga hamong kinakaharap ng mga indigenous peoples at palakasin ang pagkakaisa ng mga tribo upang mabigyang solusyon ang mga hamong ito. Mula dito sa Davao City, ito si Chelsea Belera para sa Diyos at Pilipinas kong mahal.